Yan po ang kailangan natin, malaki, no? May tira sa labas. At sa sistema po ni Coach Tim Cone, yan po ang mga hinahanap niyang players. Ayan, so welcome back po no, dito sa Doy TV Sports. At ngayon po, meron lamang po tayong issue na pag-uusapan. Ano? Isa pong mainit na usapin ngayon dyan po sa social media. No? Kasi po, ito ay may kinalaman pa rin sa ating Gilas Pilipinas. Ayan. At sa prospect po sana ng kupunan. Ano? Yan po ay walang iba kundi si Justin Balti Baltasar. Ayan. Ngayon, nagkaroon po tayo ng interest no nung nabasa ko yung mga pahayag ng magkabilang panig kasi po naglabas sila ng mga pahayag tungkol nga po dito kay Justin Balti Baltasar na ang tanong bakit hindi siya kasama sa ating lineup, di ba? Kasi alam niyo po yung height niya, 6'9", malaki. No, hindi lang basta malaki ito, no. Well skilled po ito dahil meron siyang tira sa labas. At yan po ang kailangan na kailangan talaga sa mga international competitions. At siya po ay nagsuited na po sa ating Gilas Pilipinas nung 2022 nung tayo po nagkampanya para sa Asia Qualifying Tournament At nung 2020 naman sa ating World Qualifying sa FIBA. So ngayon, yun nga ang tanong, bakit hindi siya kasama? Ngayon, ito po ang sinabi naman ni Coach Tim Cone. Ang pahayag niya, he showed zero interest in joining the team. Kasi nga daw, tinry nilang tawagan ito or kinokontak nila, di naman nila makontak. So yan po ang pahayag. Ano naman po sinabi nitong bata ni Justin? Sa pahayag niya po sa spin.ph, ito po, sobra po akong nasasaktan kasi ako na nga po hindi na in-invite kahit gusto ko, tapos ngayon ako pa po ang binabash ng tao dahil akala ng lahat ayaw ko daw. Yan po ang kanyang sinabi sa panayam sa kanya na spin.ph. At yan din po sinuportahan ng sinabi ni Mr. Pineda, as in zero invitation daw. So ngayon, ang tanong na naman, pangalawang question, sino nagsasabi ng totoo? Di ba? So ako, napuzzled ako. Oo nga naman, Okay, ngayon, ang gagawin muna natin, kilalanin pa po muna natin ito, si Mr. Balti, Naglaro po siya sa De La Salle University, At pagkatapos po, nagdeklara siya ng kanyang invitation tuloy, ng kanyang application for the rookie draft. Subalit, winidraw niya ito, para magpursue ng career dyan po sa B-League ng Japan. Yan po ay sa team ni Kai Soto ngayon sa Hiroshima. At pagkatapos po, short stint lang din, nag-part ways na po sila ng Hiroshima. At siya naman po ay pumirma nung January this year, dyan naman po sa Korean League, Seoul Samsung. Ayan. Ngayon, binan naman siya for 2 years kasi hindi siya sumipot. Hindi daw siya sumipot. Ayun. Bali, meron po tayong babasahing dito, article ng Inquirer, na Justin Baltasar banned from playing in KBL for 2 years after no show. So, breach of contract po ito, Parang ganon. Kaya siya po ay hindi na nakapaglaro, So, instead, ngayon po, naglalaro siya sa Maharlika Basketball, Sa ilalim po ng Pampanga Lanterns. Ayan. So, ating pong analisahin yung nangyari. So, mayroon siyang tendency talaga na nagwi-withdraw siya. Di ba ho? Ngayon, sa parte naman po ng Gilas, ini-scout po nila. Ang bawat kupunan po ay talaga nag-i-scout ng mga talento, ng mga players talaga. At yan po ay sinusuportahan ng mga
kumpanya, no? Sa ano naman, Gilas naman, 'di ba? Suportado nga ngayon ng SMC at ng MVP Group, 'di ba? Ngayon, yan ang mga gusto kasi nila, yung mga talented players. Siyempre, kung nag-show ng interest naman yon, they will meet halfway, di ba? Ngayon, ang nangyari, sinabi niya ni Balti na wala daw pong kumukontak sa kanya. Ang sabi naman isa, zero interest. So, sa ako lang po, no, sa ano ko dito, pananaw ko lang, may something, parang meron pong ano, may wall, no? Na kasi po, kung iintindihin nyo mga businessman, minsan hindi po sila nag-i-engage sa isang bagay na may conflict, no, or komplikado. Speculation ko, hindi nila kinontak kasi may something, no, baka may conflict. So, yun lang ma'am ko, no. Kasi nga, kung pagbabasehan nyo po yung ginagawa ng iba't ibang kupunan, nag-i-scout sila, kinikilala nila yung player, at kung walang problema, they will invite this person. At sa part naman po ni Balti, sinong player naman ang aayaw? No? Sino ang player na aayaw sa isang World Cup stage? Di ba? Na ano nyo po ba ako? Na tawag dito? Nakukuha nyo po ba ibig kong sabihin? At bakit naman siya hindi papasok ng PBA? Di ba po? At bakit siya hindi punta sa Korea? Di ba? Para i-honor yung kanyang obligasyon kasi nakaperma daw eh. Di ba? So bakit ganun? Kasi nga, dalawa na sila nagsalita, di ba? So ngayon, we hope na sana maayos ito, di ba? Kasi sabi naman sa pahayag nga po kay Mr. Pineda, no? Mukha namang sila, positive naman din sila, 'di ba? Kasi nag-break nga ang Maharlika Basketball to give way din talaga, no? So there's no way naman para pigilan siya, 'di ba? Oh. So sila na lang po ang nakakaalam niyan, no? Sila na lang ang nakakaalam kung ano talaga ang dahilan, no? At aabangan po natin 'yan, no? Kung siya po ay mapapasama sa final cut, no, ng ating Gilas Pilipinas na sasabak naman po ng China. Ayan. Yan po ang kailangan natin, malaki, no? May tira sa labas at sa sistema po ni Coach Tim Cone, yan po ang mga hinahanap niyang players. Abangan natin ang mga developments sa storya na ito. So, yun lamang po at magkita-kita tayong muli sa mga susunod na video content. Dito lamang po sa Doy TV Sports. Maraming salamat sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.